na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang case recommendation sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa inirerekomenda nilang kasuhan ang ilang senador. Para sa update, magbabalita live mula sa Taguig si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, sino-sino itong mga nirekomenda ng ICI na kasuhan at ano-ano ang mga kaso? Cheryl, ngayong araw nga ay nakatakda ang ikalawa na pagsusumite ng ICI sa Office of the Ombudsman ng interim report nito at a case recommendation kung saan ilan sa mga mambabatas ang nais nitong pakasuhan, gayon din ang mga dating bahagi ng ating pamahalaan. Kagaya na lamang ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at former Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Naisampahan ng ICI ng administrative at criminal charges ang mga ito gaya na lamang ng violation ng Revised Penal Code on Bribery and Corruption of Public Officers maging paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ng Plunder Law. Dahil sa laki umano ng perang nakulimbat sa kickback scheme na ito, naaabot sa 20 to 30% ang naging project cost ng mga ito. So, ibig sabihin nito, Arles, ay nasa ombudsman na ang bola kung kakasuhan nga nila ang mga nasa listahan ng ICI. Kasi, klaruhin natin, ito ay recommendation ng ICI base sa kanilang isinagawang investigasyon sa mga nabanggit mong pangalan ng mga opisyal at dating opisyal. Tama ka dyan, Cheryl, no? Paulit-ulit na binigyan diin ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka na ang ICI bilang isang independent body ay magsasagawa ng fact-finding investigation nito para nga matukoy kung alin sa mga proyekto ng pamahalaan ang mayroong maaaring may anomalya. Kaya naman pagkatapos ng kanilang investigasyon ay isusumite na ang kanilang findings sa Office of the Ombudsman. Pero Cheryl, mahalaga natin na malaman na kasama sa mga pinagbasehan ng ICI dito sa kanilang ipapasang rekomendasyon sa Ombudsman ang mga naging sworn affidavit at corroborating evidences ng mga dating DPWH officials ng Bulacan, gaya na lamang ni dating First District Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, na kung saan binigyang diin din ng ICI na naging proponent ng mga proyektong ito ang ilan sa ating mga mambabatas na kung saan naipasok nila ang mga flood control projects na ito sa pamamagitan ng National Expenditure Program, maging ang House version ng ating GAA at maging ng GAA na mismo. Itong report, yung sinasabi mong interim report na ibibigay ng ICI sa Ombudsman, isa sa publiko ba ito? Cheryl, aabangan natin ngayong araw kung bibigyan nga rin ba tayo ng copy nitong report na ito. Pero katulad noong nauna nilang pagpapasa sa Ombudsman, ilang linggo na nang makuha natin ang kopya nito kung saan nabanggit nga doon yung ilan sa mga kaugnay ng mga DPWH officials ng Oriental Mindoro at maging ng mga DPWH officials at ng SunWest Incorporated. So sa ngayon, Cheryl, wala pa tayong kopya nitong interim report pero kasama sa kanilang mga pinagbasehan doon ay ang nagawang investigasyon ng komisyon noong September 2025. Matutuloy ba yung pag-cite in contempt ng ICI kay dating Congressman Zaldico? Isa sa mga tinitignan na option yan, Cheryl, ng ICI dahil muli nga nilang pinadalhan ng sabina itong si Cono sa kanyang mga bahay sa Pasig City at Bicol. Kaya naman kung hindi pa rin daw ito a-attend ay maaaring maghanap na ng mga remedial resolutions itong ICI para nga talagang maudyukan na talagang magpakita at magpaliwanag dito sa komisyon itong sinagbitiw na Bicol Party List Representative Zaldico. Klaruhin lamang natin, itong interim report na ito ay natanggap na ba ng Ombudsman? So ngayon, Cheryl, ay kanina ay 11:30 nang isinagawa ang kanilang press conference dito bago lumiban dito. Mga alauna, inaasahan natin na naisumite na itong mga papeles mula sa ICI. Alright, maraming salamat for the update. Mobile Journal Arles de los Santos.